Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa posisyon at autoridad ng sunnah ng Islam. Opo mga kapatid sa Islam, ang Islam ay mayroon po mga basihan at kinukuha ang ating kaalaman galing po sa Quran at sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya po hindi po natin pwede sabihin na ito o kailan kung wala po tayong basihan. At ang Quran po mga kapatid sa Islam ay hindi mo pwede ipaliwanag kung wala kang alam sa sunnah. Kasi nga si Prophet Muhammad SAW, siya po ang binigyan ng kasulatan. Yun po ang Quran. At si Prophet Muhammad SAW, siya po ang magpapaliwanag ng Quran. Ang sunnah, ibig sabihin ng sunnah, mga pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang mga sinabi, kanyang ginawa at kanyang mga pinabayaan. Kaya ito ang mga gawa niya po, ang mga salita niya po, yun po dapat magpapaliwanag sa banal na Quran. Kaya alhamdulillah, pasalamat po tayo mga kapatid sa Islam na kinikilala po natin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya po ang ating guro, siya po ang ating tagagabay, siya po ang ating huwaran para po maunawaan ng lubos ang banal na Quran. Kaya po hindi po pwede natin kulangan ang Islam. Dapat po kumuha talaga tayo sa sunnah ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang sino mang sumunod sa mensahero ay tunay sumunod kay Allah. At sino mang tumalikod, hindi ka namin ipinadala sa kanila bilang isang tagapag-alaga. Opo mga kapatid sa Islam, si Prophet Muhammad SAW ay pinadala po dito para sundin natin ang mensahero. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga mensahero. Ang pagsubok doon para po na sundin ang kanyang mga pinag-uutos. Kasi nga siya po meron siyang kontak doon sa kalangitan, kontak kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya lang po ang dapat nating sundin. Kaya mga paliwanag niya sa banal na Quran dapat din sundin bilang isang manampalataya. At isa sa mga sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu tahwila." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "O mga yaong sumampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ninyo ang mensahero at ang mga kinaukulan mula sa inyo. At kung nagkasalungat kayo sa isang bagay, ay bumalik kayo sa Allah at sa mensahero. Kung kayo ay naniniwala sa Allah at sa huling araw, ito ang mainam at mahusay na pangangahulugan." Opo mga kapatid sa Islam, mahusay po na pangangahulugan. Kaya ang ating banal na Quran, kailangan po meron tayong mahusay na pangangahulugan at makukuha lang po yan sa
pag-aaral ng mga hadith. Ang hadith po, yun mga salita ng Propeta Salam, kanyang mga ginawa at mga pinabayaan. Kaya ito ang pinabayaan niya bilang konfirmasyon na ito ay walang problema. Kaya po mga kapatid sa Islam, kailangan po natin ang Quran, kaya mayroon autoridad, may posisyon ang sunnah ng Propeta Muhammad SAW. Kaya isa sa mga binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala rin sa banal na Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at walang mananampalatayang lalaki at mananampalatayang babae kapag inatulan ng Allah at ng kanyang mensahero ng isang bagay, dapat iyon ang kanilang pagpipilian sa kanilang kalagayan, at sino mang sumuway sa Allah at sa kanyang mensahero ay tunay na ligaw ng malinaw na pagkaligaw. Kapag ang tao mga kapatid sa Islam sumusuhay lalo sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat wala ka ng pagpipilian, kasi nga tayo mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat sumunod ka talaga. At huwag kang mag-alala, kahit alipin tayo, meron namang pabor si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang ipapasok ka sa kanyang paraiso. Meron ka pong mga kailangan mong gawin para makapasok ka doon. At yun ang pagiging pagkapag-alipin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat wala kang pagpipilian. Kapag inutusan ka ni Allah at ni Prophet Muhammad SAW, ay dapat mong gawin ka agad. Para wala ng problema. At alam po natin si Prophet Muhammad SAW ay magsasalita yan kasi nga galing yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinababa bilang revelasyon. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at hindi siya nagbibigkas ayon sa kanyang pagnanasa. Hindi ito maliban sa isang revelasyong ipinahayag. Kaya revelasyong ipinahayag po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi siya nagsasalita ayon sa kanyang mga. Kaya ang posisyon ng sunnah, kalupit. Kasi nga pagkatapos ng Quran, yun ang sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi pwede natin iwalagay lang sa isang tabi ang sunnah. Ang iba sabi, ito lang aking dalil, ito lang aking katibay, Quran lang. Hindi po, dapat alam mo rin ang sunnah ng Propeta Muhammad SAW. Kaya ang sunnah, tinawag kasi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hikmah o karunungan. Tingnan nyo, hikmah. At ang alam po natin, ibig sabihin ng hikmah, ang hikmah, ang paglagay ng karunungan sa tama niyang lugar at sa tama niyang panahon. Tingnan nyo, paglagay, ibig sabihin, application na yun ng kaalaman. Ibig sabihin, mas mataas ang hikmah o ang karunungan. Kasi nga, marunong ka na masyado. Saan mo ilalagay sa tamang lugar, tamang oras. Kaya ito ang tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at alalahanin ninyo ang mga biyaya ni Allah na nasa inyo at ang anumang ipinababa sa inyo sa akhlak at karunungan, kung saan inyong pinapangaral, at katakutan ninyo si Allah at alamin ninyo na si Allah ay maalam sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid sa Islam, tinawag po itong karunungan. Kaya ito ang ipinapangaral sa atin ng ating mahal na Allah subhanahu wa ta'ala. Si Prophet sa pinababa, ganoon din. Katulad din sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ
Inna Allah kana latifan khabira. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at alalahanin ang anumang ibinibigkas hinggil sa inyong mga tirahan sa mga kababaihan mula sa mga talata ng Allah at karunungan. Katotohanan siya ay mabait na dalubhasa. Opo mga kapatid sa Islam, alam na alam po ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nga dalubhasa na siya, nasa ano niya, lahat ng mga karunungan na sa kanya na, at mabait pa. Kaya binigyan po tayo ng karunungan, ibig sabihin ng hikmah ng Propeta Muhammad SAW, kasi nga siya po ang lubos na nakakaunawa sa banal na Quran. At ang sunna mga kapatid sa Islam, katuruan yan, tinuturo sa atin. Kaya wag na wag po tayong lilihis. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, o aming Panginoon, padalhan mo sila ng isang mensahero mula sa kanila para bibigkasin niya sa kanila ang iyong mga palangandaan at tuturuan sila ng aklat at karunungan at lilinisan sila, katotohanan na ikaw ang makapangyarihan, ang marunong. Kaya po mga kapatid sa Islam, si Prophet Muhammad pinadala lang po para turuan po tayo. Kaya mayroon talagang silbi ang banal na Quran. At isa sa mga sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna alayna jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'na fattabi' Qur'ana thumma inna alayna bayana. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan sa amin ang pag-ipon at ang pagbigkas nito. Kaya kung binigkas namin ito sa inyong bigkas, ito ay inyong sundin ang pagbigkas, at pagkatapos sa katunayan sa amin ang pagpapaliwanag nito. Kaya mga kapatid sa Islam, ito po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inangkin niya talaga ang Quran at ituturo niya kay Prophet Muhammad sallam. At kung tapos susundin na lang natin si Prophet Muhammad sallam. Kaya ito ang chain yan ng kaalaman, ng relihiyon. Dapat mula talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, ibibigay sa mensahero. At tapos ang mensahero, yun po ang mangaral. Hindi pwede na direct yan. Bali talaga ang ibang religion na hindi sila nagpapakilala na mensahero. Alam naman natin ang mga mensahero, may mga palatandaan po yan. Hindi yan basta-basta lang. Nakakita silang mga anghel, meron silang kontak sa langit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang mga doon, mga palatandaan. Lalo na mga propeta, hindi niya kumakain ng abuloy. Kaya yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala, instruction sa kanya. Dapat binibigkas ay sundin mo ang pagbabasa, ang pagbibigkas. At ang Quran mga kapatid sa Islam, ito ang nagpapaliwanag sa mga pangkalahatan. Katulad ng salah, aqimus salata wa atuz zakah. Itayo niyo ang pagdarasal at magbigay ng kawang-gawa. Kung paano idasal, kung anong oras, dapat alam mo yan. Kaya ang sunna po, yun ang magpapaliwanag. Kasi nga yun ang natin si Prophet Muhammad sallam. At isa sa mga isang patunay din na may posisyon talaga ang sunna sa ating relihiyon. Sinabi ng Propeta sallam, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Sabi ng Propeta sallam, kaya ang sino mang ayaw sa aking sunna ay hindi kabilang sa akin. Kaya ang pamamaraan ng Propeta Muhammad sallam dapat nating sundin. Yun po ang katuruan ng Islam. Yun po ang ating susundin. Kasi nga kapag inaayawan mo, yun ang ipapahamak mo lang. Kasi nga hindi kakabilang sa mga mananampalataya. Lalo na kasama ni Prophet Muhammad SAW. Kaya po mga kapatid sa Islam, napaka-importante talaga. Kasi nga, ijma'ul ulama na ito. Mayroon na talagang nagkabuklod ang ating mga dalubhasa, mga scholar natin, na ang Quran at ang Sunnah ay mga basihan po yan ng Islam, pundasyon. Walang mga ulama sa mga fiqh, sa hadith o ano pa mga field of studies na nagsabi ng Quran lang po ating gagamitin. Hindi po ang pamantayan Quran at ang
hadith o ang sunna ng mahal nating propeta. Kahit gamitin natin ang pagtamang pag-iisip, ang sunna po darating yan para ikumpirma ang Quran tulad sa utos ng dasal at ang kawanggawa. Allahu Akbar. Tapos po mga kapatid Islam, dumating din ang sunna para ipaliwanag ng gusto ang Quran. O paano idasal natin to? Ang duhur, ilang rakayan? O kawanggawa, kano bang itimbang dyan? Kaya po mga kapatid Islam, napaka-importante talaga ng sunnah. Tapos, ang sunnah, yun din ang minsan tumatangi sa mga pangkalahatan. Minsan may mga batas na pangkalahatan, katulad ng pinagbawal sa inyo ang maita. Hurrimat alaykumul maita wad dam. Pinagbabawal sa inyo ang maita, mga patay at mga dugo. Means ang Quran yun pagkasabi na pangkalahatan. Pero may mga itinangi. Katulad na lang ng pwede kain ng atay, ang pali ay isda, balang. Ito mga isda at balang, mga walang dugo to, kunti lang. Pero pwede natin kainin ng isda, pwede kainin niya kahit hindi mo nalutuin. Ang balang, gagana. Kaya po mga kapatid Islam, ito po ang ating kailangan talaga merong sunnah. Isa sa mga rin ang gamit ng sunnah mga kapatid Islam, ginagawang mukayyad ang mga mutlak. Mga batas to. Ay ibig sabihin ng mukayyad, mga tinutukoy. Ang batas na mutlak ay hindi tukoy, sampo na lang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Wasariq wasariqatu faqta'u aydihima." Kaya fakta aydiyahuma. Ibig sabihin putulin ang kamay. Anong kamay? Saan yan? Ang mga magnanakaw na lalaki at magnanakaw na babae ay inyong putulin ang kanilang mga kamay. Saan dyan? Kaya ang sunnah po, tinukoy kung saan, ginawang mukayyad, tinukoy kung ano ba talaga, ang braso ba? Hanggang balikat ba? Hindi. Hanggang dito lang mga kapatid sa Islam. Kaya ito ang kagandahan, bakit meron tayong sunnah. Kaya meron talaga authority, may posisyon talaga ang sunnah sa Islam. At isa sa mga dahilan din bilang panghuli na ito mga kapatid, ito ay parang pangdagdag din sa batas ng Islam. Kasi nga ang Quran nabanggit doon, oo, meron na mga banggit ng mga batas, pero minsan wala siyang nabanggit sa iba. Kaya ang Quran, sunnah, yun po ang nagdagdag sa batas sa Islam. Kasi nga si Prophet Salam ay inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sundin natin ang mahal nating propeta. Kaya alam naman natin Propeta Salam, hindi po siya nagsasalita ayon sa kanyang pananaw o ayon sa kanyang bibig. Bagkus gagawin niya lang kung ano ang kanyang pinag-utos sa kanya. Kaya tulad na lang ng dagdag na mga batas sa Quran, pagbabato sa mga taong nangalunya. Mga binabato po mga kapatid, yun. Tapos isa sa mga hindi rin nabanggit doon sa Quran, ang pag-asawa sa sa mga auntie, sa pagsabay pala ang mga mag-auntie, yun, bawal yun. O pamana sa lulo, o pagbabawal sa pagpapakasal sa kapatid sa gatas. O yun mga example lang yun po mga kapatid sa Islam. At ang dito, sana meron naman po kayong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.